kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patat na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao bukal sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa may bayang dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga luha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nabubutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magaganap. Mapalad kayo dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Mapalad kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa kaninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa kaninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Sa kaninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitamis. Sa paninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayo din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga walaang propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po magandang gabi sa inyo lahat. Siguro merong ilan sa inyo na nakapanood ng Poe Bodies. May nakapanood na ba sa inyo? Lumang pelikula na yan, Poe Bodies. Ito ay tungkol sa isang kapanahonan ni Kristo na ang mga unang Kristiyano ay pinapakain sa mga leon at tigre. Pag nalaman nila ikaw ay Kristiyano o sumusunod kay Kristo, dadali ka sa isang arena. Okay? Arena, at yung mga Kristiyano, may mga tigre at leon doon, papapasukin doon hanggang nakain at ubusin sila doon. Pero doon sa kanilang pananampalataya, yung pananaw kasi natin pagdating ng panahon ay naiiba yung konsepto ng kamatayan. Kapag yung kamatayan, parang natatakot tayong pag-usapan. Ibig yung sarili natin kamatayan. Pero nung mga panahon ni Kristo, ay iba yung konsepto nila ng kamatayan. Kaya habang pumapasok sila doon sa arena para nakain, ay kumamanta sila ng papuri sa Diyos. Ganun yung konsepto. Bakit? Kasi para sa kanila ay makikita na namin ang ating Panginoon. Yung konsepto nila ng kamatayan. Pero sa atin ngayon, natatakot tayo ng mamatay. Bakit? May iwan ko yung asawa ko, mga anak ko, mga apo ko, yung mga mamahaling kong diamante, magagandang ating mukha, at marami pang iba tayong nakakapit tayo doon sa mga bagay na nawawala. Nung sinushooting yung Poe Bodies, ay mayroong artista na ang pangalan niya ay si Deborah. Si Deborah Kerr ay ang leading lady doon sa pelikulang Poe Bodies. At mayroon talagang eksena doon na talagang totoo yung mga leon at tigre. At papasok siya doon sa arena. At kung ini-interview siya, sabihin ng mga reporter, bakit hindi ka ba natatakot sa mga leon at tigre na baka sunggaban ka at lapain ka? Sabi niya, pinaliwanagan ako ng director at mga stuntman na just in case nasubunin at talagang napakit siya ng mga leon at tigre doon, ay they are to the rescue. Aalalayan siya at puprotektahan siya doon sa eksena. Kasi walang double during that time. Yung mga lumang pelikula walang double doon, unlike ngayon. Anyway, makikita natin yung pagtitiwala ni Deborah doon sa mga stuntmen at saka sa kanyang director. And that is being poor. You give your total dependence on the people around you. At nung kapanahonan din ng mga Hudyo ay ibang konsepto ng mahirap o poor.
Di ba? Poor you are in spirit, for the kingdom of God is yours. At marami pang iba. Ano ba yung sabihin ng mahirap? Sa paningin natin, mga tao ngayon ay kapag mahirap ka, ay walang yaman. Ganun din, mayroong tatlong pag-unawa ang mga tao during the time sa pagiging mahirap. Sa Hebreo, ang tawag dito ay ani, A-N-I. Kapag ikaw ay ani, mahirap ka. At mayroong tatlong bagay na ang hulugan sa kanila ng pagiging mahirap. Una, ito yung mga tao na walang material na bagay. Walang bahay, walang lahat ng material na bagay na may isip natin. Pangalawa ay sila yung mga walang influensya. Sila yung mga walang kapangyarihan. Sila yung mga walang pangalan. Sila yung mga walang ipagmamalaki at ipagyayaman. So, yun ang concept din nila ng mahirap. At ikatlo ay ang mahirap para sa kanila yung mga nakakabuso. Yung mga nakakabuso, sinasamantala, exploited. Yun yung concept nila ng mahirap. Kaya, maiintindihan natin sa Ebanghelyo na ating napakinggan ay mapalad kayo. Pero, sa ngayon, kung mapasyan natin ang ating mga karanasan, kailan ba naging mapalad ang mukha? Kailan ba naging mapalad ang nagugutom? Kailan ba naging mapalad ang nagdadalanghati at tumatangis? Kailan ba naging mapalad ang mga kinapuputan, pinagtatahuyan, inaaniburan ng mga tao, nilalait? Kailan ba naging mapalad ang mga inaapi? Sa atin, hindi ka mapalad na gano'n, right? Hindi ka mapalad. Pero yung sinasabi na, that is the concept of being poor, pagiging mahirap. Sa Ebanghelyo rin ay sa kabilang dako ng Ebanghelyo, bandang huli, ay sinasabihan naman ni Jesus at binawarningan at kayo mayayaman, maghihirap din kayo. Sa batin niyo mga busog, magpuputok kayo. Sa inyo mga nagsisitawa kayo, iiyak din kayo. Sa balino na kung kayo pinupuri ng lahat ng tao dahil sa inyong pagsamba sa mga bulang propeta. Actually, itong Ebanghelyo ay narinig natin ito sa Sermon ni Jesus sa kabundukan, Sermon on the Mount. Blessed are you. In other words, kapag tayo ay walang yaman, at tayo makasalamat sa biyaya ng Diyos, mapalad ka. Kapag tayo ay walang influensya, kapag tayo ay walang kanikit na may pangalan sa lipunan, mapalad ka. Yung walang nagpo-protect sa iyo, na walang inaasahan kundi ang Diyos lamang, ikaw ay mapalad. Sa palipunan ng mga tao, hindi ka mapalad. Hindi ka mapalad kapag ikaw ay mahirap, kapag ikaw ay walang influensya, kapag wala kang ipagbabalaki, kapag wala kang kapangyarihan, mahirap ka. Pero hindi yung pananaw at pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo man ay sa yaman, hirap sa buhay, magpasalamat tayo. Ibang pananaw, ibang konsepto ng mayaman sa Diyos. Kaya nga, kung aking tatanungin, bakit kaya naging pinili ng Diyos na maging ipanganak siya sa isang mahirap na pamilya? Bakit sa kapitero, si Maria, walang pinag-aralan, walang ipagmamalaki, pagyayaman, bakit hindi kaya siya pinanganak ng isang hari? Kasi galing po siyempre ng hari ng Diyos. Ang hari ay hari, pari, at propeta. Ano yung sabihin ng kanta na yun? Sa ating binyag, tayo ay nakikipahari sa pagiging
hari, pari, at propeta ni Jesus. Hari sa paglilingkod. Hindi yung hari na may konsepto tayo. Yung simbolismo ng ating San Pedro ay pagiging hari ni Jesus, para gano'n. Pero hindi yun yung hari na mayaman, makapangyarihan, hari sa paglilingkod. At walang mag-uuna sa atin doon. Sino gusto maging hari na paglilingkod? Kapag ikaw ay hari na paglilingkod, you have to take all the sacrifices that you have in mind. Aanimuran ka ng mga tao, pagtatawanan ka nila, pagsasabihan ka nila ng masasakit na salita. Hari. Pari ay nag-aalay. Kaya may offertory tayo. That is symbolism of offering ourselves. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Offertory. Hari, pari, at propeta. Ang propeta ay pagiging guro. Kaya mapapansin natin, every now and then, isa siyang pumupunta sa Jesus para magturo. At ano yung tinuturo niya? Ang kabutihan ng Diyos, pagmamahal, pagpapatawad, pagtanggap sa mga kapwa natin nahihirapan, at maraming pang iba. Without wealth, without influence, without protection, who put all their hope and trust in God. Sabi ni San Agustin, I trust the past to God's mercy, the present to His love, and the future to His providence. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ay ating pagnilayan at tanungin ang ating mga sarili, kanino ba ako umapasa? Amen. Tumayo po lahat at ipahin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay ng muli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at umupo sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami tumadalangin, O Diyos Amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay at ang buhay, mapapilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababang loob kami tumadalangin, at sa bawat kahilingan na ating pumitutugon, Panginoon, hingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, hindi mong panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkulin paglingkod ng may integridad. Manalangin tayo, Panginoon, hindi mong panalangin ng iyong bayan. para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan. Biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad, at ng katapatan upang matukan ang kanilang mga adhikain, lalo-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo, Panginoon, hindi mong panalangin ng iyong bayan. para sa aming lahat na nagtitipon ngayon. Tulungan mo kami sa aming adhikaing pagpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo Panginoon, hindi mong panalangin ng iyong bayan. para sa mga kapatid naming lumanaw. Kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasama
sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa namin tunay kami pinagpala sapagkat nariyan hali para sa amin sa Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Para po sa mga makawang pagkabuhay ng Diyos, maraming po manila sa gitna para sa pag-aaral. Maraming salamat po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming kaganaping paghahain. Kami naway itanuyod ng gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Taas ang Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aling bigay ng anak mong naglatag sa amin ng katiyakan na kalatukoy kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalagatan, kami nagpupunyin sa iyo kadakilaan.
Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagal at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang lipat. Ang aking dugo nilulubos para sa inyo at para sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Abang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya piniyalay namin sa iyo ang pinapinagbibigay buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Gamitin pa mo salamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa hapon para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amali kami mo ng simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at lahat ng kaparian. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin na hilay na may pangkasang sa liturgikong buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawat mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawat mo at pagkapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Pedro, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pinili namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalapikan ang muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan ng pangailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan kalooban Diyos ang mahal sa may lahat. At sumilin. Magbigay din tayo ng kapayapaan sa mga sakris. Bigyan po sa inyo.
February 22 ng ating parokya St. Peter Christ. Nag-aanyaya po kami ng mga pamilya ng nais mag-sponsor sa ating mga misa, nobenado para sa ating kanistahan. Magpalasal na po tayo sa Pagkalimbahan, Diyos may gawin ng guard. Ikatlo, ating pagbilan para sa Igatlo Puso Pataas ay sa March 1, araw ng Sabado, at ang ating First Communion para sa Igatlo Taon Pataas ay sa March 15. Magpalasal na po tayo sa opisina. Susunod, inainyakan ng lahat sa isang Marian Pilgrimage sa Europe, kasama po ang pagdalo sa canonization ni Blessed Carlo Acutis sa April 24 to May 11, 2025. Ang chaplain po ay ating pura paroko, Father Aaron Almonte. Maaari na tayo gumawa ng flyers sa ating opisina. At pagmuli, magsinig tayo ng kandilan labas ng ating timbangan para sa inyong mga kaibigan at masika ng ating family store para sa inyong mga pangailangan. At ugaling po natin magpa-Thanksgiving Mass para sa mga blessings na ating natatanggap. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming pagmamahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikilabang, ay gawin mo laging manabing na pagsaluhan ang alabog ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaan ka. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumayin. At pagbalay kayo lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang